Pati yung mga waiter, minsan hindi nasasagot to. Minsan pati yung presidente, hirap sagutin to. Pati minsan yung mga nagbabasura, halos lahat ng tao, pag hindi to nasagot ng maayos, or pag mali ang pagkakasagot nila dito, napapahamak yung buhay nila. And itong 5 question na to, ito yung nagko-control madalas sa mundo. Yung question na to, yung nagiging dahilan bakit merong premarital sex. Yung question na to, yung nagiging dahilan bakit nagiinom ka, bakit naglalasing ka, bakit pariwara yung buhay mo. Yung 5 tanong na to, bakit ang nagiging dahilan kasi hindi mo masagot, kaya may nagagawa kang kasalanan. Kung ano-ano yung ginagawa mo sa buhay mo kasi hindi mo masagot yung 5 tanong na to. Tanong mo sa katabi mo, ready ka na ba? Unang tanong, sabihin mo, unang tanong. 5 lang po to. Unang tanong. First question, who am I? Who am I? Who are you? Nung tinanong ko si Reniel, sino ka? Ako si Reniel. In-interview nung nakaraan eh. Who are you? I'm Reniel. Diba? Who am I? Minsan akala natin yung pangalan. No? Hindi po tinatanong yung pangalan mo. Ako po ay IT graduate. Hindi tinatanong yung profession mo. Minsan pag tinanong tayo, who am I? Who are you? Hindi yung tinatanong yung profession mo kung anong meron ka. At minsan, hindi mo masagot to, kaya mayroong confusion sa buhay mo. Pag hindi mo nasagot yung tanong na to, you will join the wrong company. Minsan, pupunta ka sa LGBT, huwag niyo mo akong masamain, no? Huwag niyo misinterpret. Pero minsan, hindi mo masagot to, kaya hindi mo alam kung babae ka o lalaki ka. Minsan, hindi mo masagot yung tanong na to, napakasimpleng tanong, who am I? Kaya hindi mo alam yung value mo. And yung iba sa inyo, kaya nyo suot yan, siguro, di ba? Dahil gusto nyo yung brand. No? Yung iba sa inyo, kaya nyo suot yan, yung mga sapatos nyo, yung damit nyo, kasi nakita nyo sa celebrity. Kasi uso. Amen? So minsan, kakagaya nyo sa celebrity, wala ka ng sariling identity. Amen? And ang fashion industry po natin, binebenta nila ang imahe ng iba. So ikaw, kakagaya mo ng fashion ng iba, nawawala na yung value mo. Nawawala na yung identity mo sa sarili mo. Kasi pilit mo siyang ginagaya. Amen? Kaya napaka-importante na tanong, who am I? Siyempre, hindi po natin sasagutin to. It takes 63 days para masagot po to. No? And pangalawang tanong, where do I come from? Pag tinanong to, it talks about your status and your source. Kasi pag sinabi mo, saan ka galing? Siyempre sasabihin mo, galing ako sa nanay ko, sa tatay ko, taga-kwadro ako, taga-housing, taga-ipag, galing ako sa Pilipinas. So nagkakaroon ng limitasyon. It brings limitation pag sinabi mong, ako, Filipino. Naranasan nyo na, halimbawa, ano yan, Bisaya, or Ilocano, kuripot yan. Nagbibigla ka ng identity. Narinig nyo na yon? Ay, Kapampangan, mayabang yan, mga ganyan. Nilalahat. Where do I came from? Minsan, pag tumatatak sa isip mo yun, mga Pinoy yan, medyo katulong. Di ba? Sakit. No? So, minsan, pag hindi mo nasagot na yun, nagkakaroon ng limitation. Asian yan. Yung mga Asian, hindi masyadong malalakas sa athlete, hindi pang world class. Magaling lang sila sa math. Tsaka maglinis. Asian kasi yan Diba? So nabibigyan tayo ng limitation pag kinonect natin yung sarili natin kung sa mga ganon, sa mga culture natin, sa nanay natin. Minsan pag sinabi mo rin, anak ako ni ganito. Tapos yung ugali ng nanay mo, ng tatay mo, na-identified ka. So affected ka na yon. Kasi hindi mo alam kung saan ka galing. And yung iba, ang sabi, galing daw sa unggoy. Tingnan mo yung katabi mo, kung mukhang ano ba yan. Galing ba sa unggoy yan? Galing ba sa unggoy? Ang ganda, tapos ang gagwapo, tapos sasabihin, galing sa unggoy. Diba? No? Tapos yung iba, ang sabi, galing daw sa maliit na particle, bacteria, tapos lumaki ng lumaki.
Di ba? Narinig niyo yung Big Bang Theory? Mga 1940s. Kasi yung kay Charles Darwin, mga 1800s, di ba? 1830s. No? Pag hindi mo alam kung saan ka galing, malilito ka talaga. At pangatlong tanong, yan, mabilis lang po tayo kasi orientation lang. Pangatlong tanong, why am I here? Bakit ka nandito? Pag nirephrase natin yung tanong, why am I born? Bakit ako pinanganak? Bakit ako nandito? And pinag-uusapan dito yung existence mo. Bakit ako nag-e-exist? Ano yung purpose ko? Amen? Kasi sabi ko nga kanina, the biggest tragedy in life is a life not knowing your purpose. Amen? Akala mo ang purpose mo para makatapos lang ng pag-aaral. Walang masama. Akala mo ang purpose mo para magkaroon lang ng trabaho. Wala ding masama. Akala mo ang purpose mo mag-asawa, yumaman. Wala ding masama. Amen? And pag hindi mo alam kung bakit ka nandito, hindi mo matanong, hindi mo masagot yung tanong na to, malilito ka rin. Hindi mo alam yung purpose mo kung bakit ka nandito. Akala mo ang purpose mo lang kumain, matulog, mag-cellphone, magtrabaho, magpayaman, magkaroon ng pamilya. 'Di ba minsan kadalasan yun yung purpose, yung dahilan natin na bakit ka nandito? Why am I here? Bakit nandito ako sa lugar na to, sa mundo na to? Amen. Again, hindi ko po natin sasagutin yung mga tanong na yan. No? And pang-apat po na tanong. Ayan, mabilis lang po tayo ulit. Ang pang-apat na tanong is what do I have? Pag what do I have, or siguro pag iniba natin yung tanong or nirephrase natin, what can I do or what am I capable of or what do I possess? So what do I have? It talks about your potential, your ability, your possession. Amen. And ang sabi po, 10% lang ng utak natin yung ginagamit natin. Pag nag-exceed ka doon, sabi, genius ka na. 10% lang daw yung nagagamit natin. Yun yung capacity ng brain natin. 10% lang. 10% lang yung ability ng brain natin na ma-maximize natin ayon sa pag-aaral. At ang sabi, ang problema lang sa minsan, ang problema sa education, sa culture natin, sa eskwelahan, nadja-judge ka base sa result ng exam mo. Bobo ka sa math kasi bagsak ka sa math. Sabi ng teacher mo, ang hina mo sa math. Bumagsak ka sa ganitong subject na identified ka. And minsan, tayo, nabubuhay pa tayo dahil sa judgment natin nung nakaraan. Kasi nasabihan tayo ng bobo, nasabihin tayo ng walang alam, ng walang mararating. Amen? So, nadja-judge tayo dahil doon. Hindi mo alam yung potential na meron ka. Hindi mo alam yung skills na meron ka. Hindi mo alam yung ability na meron ka. Amen? And minsan, nakakalungkot lang, dahil sa isang exam, ito yung exam ko, IQ, ganito lang ako katalino. Minsan, pinag-e-exam tayo ng ganun, yung IQ test. So, dahil ito yung result ko, bumagsak ka. Bumagsak ka dahil puyat ka. Bumagsak ka dahil siguro may problema ka. Bumagsak ka, marami kang iniisip. Kaya hindi mo nasagutan ng maayos yon. Ngayon, na-identify ka na dahil doon. Dahil bumagsak ka. Ngayon, nabubuhay ka dahil doon, ay, ang IQ ko kasi nung tinest ako, dapat daw ganito lang yung course ko. Hindi ako pwede sa trabaho na yan. Hindi ako pwede sa larangan na yan kasi wala sabi nung nag-test ako nung high school, ganito lang daw ako. Dapat daw ang course ko ganito lang. May mga ganong test nung high school So, nalilimitahan ka. Hindi mo alam yung purpose na meron ka. Amen? And most of the greatest people, wag niyo po ulit akong i-misquote, no? Minsan, yung mga nagiging successful talaga sa buhay, minsan hindi pa sila nakatapos ng pag-aaral. And na-judge sila nung bata sila. Di ba sabi kay Einstein na slow learner po yung yung anak ninyo And sabi po sa isang tao, di ba, alam nyo, mahina po yung anak ninyo. Ang hirap po umintindi. Ang sabi ng nanay, hinomeschool na lang nung nanay. Tapos lumaki. Paglaki nung lalaki, nakaimbento ng ilaw. Amen. Kilala niyo kung sino yun? Nakaimbento ng ilaw. Isaac Newton. Tama? Sino? Thomas Edison.
Ayan. May narinig kasi akong Isaac Newton. Di ba? Thomas Edison. Na-judge nung bata. No? At ilang beses, at gusto ko, sabi niya, 10,000 steps bago niya napailaw. So, 10,000 siya nag-failed bago niya napailaw yung isang bumbilya. Pero sabi niya, hindi. It takes 9,999 steps para mapailaw ang isang bumbilya. Yun ang sabi niya. So, biro niyo, sino na nag-fail dito? Halimbawa, gusto ko matuto ng ganito. Nag-fail ka 1, 2, 3, 4, 5, 100, tapos sumuko ka na. Diba? So, lahat tayo may mga ganong pagkakataon. Biro mo siya, 9,999 bago niya napailaw. Kung hindi niya napailaw to, baka nakakandila pa rin tayo ngayon. Diba? So, yun yung naging, biro mo, hanggang ngayon naaalala yung ginawa niya kasi nagkaroon siya ng purpose, ng significance sa buhay. Amen? And wala pong nakaka-measure kung gaano tayo katalino. Hindi kayang i-measure ng isang test lang, ng isang procedure lang kung gaano ka kaganda or gaano yung capability ng isang tao, yung purpose, yung potential ng isang tao. Hindi pwedeng ma-determine yan ng isang exam lang. Agree ba kayo? Amen. And minsan, hindi natin ma-maximize yun kasi nga nakatingin tayo sa mga past mistakes natin. Hindi natin magamit yung full potential natin. Nagkamali ako dito dati, ayoko nang ulitin. Gusto ko, safe lang ako lagi. Wala akong iniisip. Ayaw natin lumabas sa comfort zone natin. Amen. So, yun po yung isa sa mga tanong na kailangan natin masagot. What do I have? Ano bang meron ako? Ano ba yung capability ko? Ano ba yung ability na meron ako? Ano ba yung pinoposes ko dito sa loob-loob ko? Amen. Baka yung iba dyan, di ba? Nagpoposes pala na balang araw, magiging mayor. Kalabitin mo, hi mayor. Sabi mo sa katabi mo, hi mayor. Hindi mo alam yung katabi mo dyan, magiging boss mo pala pag after 5 years. Kalabitin mo, sabihin mo, hi boss. Amen. Hindi mo alam yung iba dyan, magpapastor pala after 10 years. Hindi mo alam magkakaroon ng hacienda yung isa dyan, yung iba dyan. Diba? Hindi mo alam, hindi natin alam yung meron ka sa loob-loob mo. No? Amen. And dito po, masasagot natin yun kung aaralin lang natin mabuti. Amen. Kasi ang sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Na-attract sa'yo yung demonyo, tignan mo yung katabi mo kung na-attract dyan yung demonyo. Na-attract dyan. Bakit? Kasi meron kang something na hindi mo alam, kaya dinidistract ka ng demonyo. Yung demonyo, kung ano-ano yung hinahain sa'yo para ma-entertain ka, akala mo ito yung makakapagpasaya sa'yo, so binibigay sa'yo ng demonyo. Ikaw naman tuwan-tuwa ka. Distracted na distracted ka, yung demonyo tuwan-tuwa. Kasi hindi mo nalabas yung potential mo, binigyan ka ng ganyan. Binigyan ka ng pang minimum wage, 500 per day. Tuwan-tuwa ka na. Hindi mo alam yung capacity mo pala, 5,000 per day. Wala yata ako kausap. Amen? Parang hindi kayo naniniwala sa sarili nyo. No? Tuwan-tuwa ka na, sumahod ako ng 10,000 ngayong buwan. Hindi mo alam yung capacity mo, pang 100,000. Amen? Wala yata akong kausap talaga. Amen po ba? Amen? Kasi hindi na baling walang love life, basta may life class. Amen? Ulitin ko, hindi na baling walang love life, basta merong life class. Amen? There's a seed inside of us na pag inalagaan natin, pwedeng mag-grow. Sabihin mo ulit sa katabi mo, hi boss. Amen. And last question. Ano po yung last question natin? Number 5, where am I going? Where am I going? So palagay nyo, imagine, isipin nyo lang, siguro pag 50 na kayo or 60, 70, ano na kayang ginagawa nyo? Where am I going? It talks about your destination in life. 10 years from now. Ito si Toper. 10 years from now. Toper, anong palagay mo, ano ka na 10 years from now? Successful businessman. And palakpakan po natin. Amen. Amen.
So, tanungin natin si Eliza. Ate Eliza, 10 years from now, palagay mo, anong ginagawa mo? Travel po. Amen. Magpapabook ka sa Joy Biyahe, ha? Amen. Amen. Nagta-travel. Kasi bakit? Successful na. Amen. So, ano yung destination natin? Kasi, pag hindi mo talaga nasagot to, medyo, alam mo yun, baka after 10 years, ganyan ka pa rin. Pag after 5 years, ganyan ka pa rin, after 10 years, ganyan pa rin, wala pa rin pinagbago sa buhay mo, na-failed kang sagutin yung mga diniscuss natin ngayon. No, isipin na, tignan niyo yung sitwasyon niya ngayon na pag dumating yung next year, parang walang nagbago sa akin So baka hindi ko nasagot yung mga 5 tanong na sinabi ng gwapo sa harap. Alam nyo, kahit full tank yung sasakyan, hindi ako gwapo din. Malakas lang ako. Alam mo, kahit full tank yung sasakyan, pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, maliligaw ka. Amen? Pag full tank yung sasakyan, kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa kamahal yung sasakyan, pero hindi mo alam yung kung saan ka pupunta, hindi mo ma-reach yung destination mo. Amen? Kahit akala mo para ma-reach ko yung destination ko, kailangan ko ng 10,000, ng 1,000,000. Kung binigyan ka ng 1,000,000 pero hindi mo alam kung paano gagastusin yun, hindi mo alam kung paano i-manage, hindi mo makukuha yung destination mo. Amen? Pag yung isip mo mali, yung intention mo mali, hindi mo masasagot to. Where am I going? Saan ba talaga ako pupunta? Ano ba talaga direction ng buhay ko? Ano ba yung destiny para sa akin? Akala mo yung destiny mo, yung nandyan na. Yung pala may ibang destiny para sa'yo. Amen? Ako, nung nagkaroon ako na broken hearted ako nung high school, akala ko wala na. Yun pala, college ko makikita. Wala po yata ang kausap talaga. Amen? Yung iba, wag na nga. Again, the greatest tragedy in life is not dead, no? But living a life without knowing your purpose. And meron pong 2 importanteng event sa buhay natin. First event, the day you were born. Kaya sineselebrate natin yan, happy birthday. Amen? Yung isa po dyan, malapit na yung birthday. No? Happy birthday. And pangalawa, the day you discovered why you were born. Amen? Two important events in your life. The day you were born and the day you discovered why. And meron pong mga tao talaga na blessing na nakadestined para sa atin. Na makakatulong natin para mag-grow tayo. Amen? Minsan po, andyan yung katabi natin. No? Ayan yung mga nakadestined para mag-grow tayo sa ating mga buhay. And ang buhay po, meron ding manual. Life has a manual. Parang yung cellphone mo ngayon. Yung cellphone mo, nung binili yan, may manual yan. Pagbukas mo ng box, nakalagay, huwag babasain. Pagbukas mo ng box ng appliances mo, may manual. Ang sabi, huwag mo isasaksak overnight. Kasi masisira. Hindi mo pwede gawing panggatong. Maraming nakasulat sa manual na hindi naman natin binabasa. Amen. Alam niyo ibig sabihin ng manual? Diba? Ang manual kasi nahati yun sa ibig sabihin yung manu-mind. Diba? Manual, tapos manual, yung manufacturer. So, mind of the manufacturer. Mind ng nag-create. And ang buhay natin, may manual din. Unang-una, yung Bible. Kaya nga ang sabi, ang Bible daw is basic instruction before leaving the earth. Pangalawa pong manual natin, life class manual. Meron ba tayong life class manual dyan? Wala. Di natin nadala. Meron po tayong life class manual, libro po yun, biblical, para mas maintindihan natin yung Bible ng napakasimple lang. Yung pagiging Kristiyano natin. Life class manual. And kung wala po kayong life class manual, bibigyan po namin kayo ng copy, soft copy, pwede nyong i-print, pwede nyong basahin sa laptop. And yung iba po dito may libro. Amen. Sa buhay, hindi pwedeng
wala kang manual. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo kagaya ng appliances. Pag nasira yung appliances, doon mo makikita. Doon mo makikita yung function niya. Marami pala siyang function. 50, nagagamit mo lang 12. Bakit? Hindi mo binasa yung manual. Yung cellphone natin, ang daming function yan. Hindi mo alam kasi hindi mo binasa yung manual. Amen. Yung buhay natin, ganun din. Ang daming meron ka, hindi mo alam gamitin kasi hindi mo binasa yung manual. Amen. And life also has a guide. May guide din po. No? Our pastor, our leaders, our cell leaders, life has a guide. Kailangan may nagga-guide sa inyo. Kailangan may nagme-mentor sa inyo. Kasi yung guide, yung mentor, naiiwasan niya yung pagkakamali. Yung pwede yung mga pagkakamali na makukuha nyo through experience, na i-share nila. Kasi po, ang trial and error is napaka-expensive. No, nabubuhay ka through trial and error. Naiiwasan po yun ng mentor. Yung 5 years na kailangan mo makuha, pwedeng, dahil may nag-mentor sa'yo, 1 year pwede mong makuha. Amen? Kasi meron nagga-guide sa'yo. And ang pagkakamali po is very expensive. Pag nagkamali ka, napakamahal. It takes time, money, lahat. Very expensive po. No? Kaya kailangan natin ng magli-lead sa buhay natin. Kailangan natin ng tamang community, ng tamang leader na magga-guide sa atin. Amen? And life po has a classroom din. May tamang lugar. No? Etong church, yan, okay yan. No? May classroom din ang buhay. And yung life class po, ito yung klase na walang dropout. Na wala ring bumabagsak. Wala ring age requirement. Tapos hindi ka rin huhusgahan dito. Sa life class na to, sa klase na to. No? Yung ano na to, mauunawaan mo siya, may epekto siya sa buhay mo kung binasa mo talaga, kung inintindi mo talaga. Kasi pwede mong sagutan lang to tapos walang magiging epekto sa'yo eh. Pwedeng matapos mo yung life class mo, yung life class na book, tapos sinagutan mo lang by your knowledge, pero hindi mo sinabuhay. No? Kaya ang most ng yung life class natin, ina-apply po yan sa labas. Ang life class na to, 20 to 25 minutes per day, babasahin nyo lang sa loob ng 63 days. So, babawasan nyo lang yung pagbabrowse ng cellphone ng konti, babawasan nyo to. Pwede na ito yung maging devotion nyo. Kasi may sasagutan dito, reflection eh. So, kung nagde-devotion kayo, pwede nang ito. Di muna kayo magde-devotion, ito na lang. Sasagutan nyo yung life class. Nang 9 weeks, 63 days lang. Hindi mo siya makukuha ng 1 week lang. Walang effect. Kailangan araw-araw magre-reflect ka sa binasa mo. Ito yung binasa ko ngayong araw na to. Paano ko mai-apply sa buhay ko to? No? Pagdadasal mo yun. Tapos, pagdadasal mo yung magdadasal ka bago mo basahin yun and then after, kung paano mo maintindihan, paano mo ma-apply sa buhay mo. So, sasagutan natin yun. Kasi pwede mong matapos yung life class na to nang walang pagbabago sa buhay mo. Maraming ganun. Nakatapos ng life class, wala namang pinagbago. Pero meron akong kilala, week 2 pa lang ng life class, naging lalaki na dating bakla. Napanood niyo po yun. Diba? Week 1 pa lang ng life class, wala nang bisyo. Bakit? Naintindihan nila eh. Week 1 pa lang ng life class, dati, takot mabasted, takot maghanap ng trabaho kasi takot sa rejection. After ng week 1 ng life class, nagkaasawa, tapos nagkatrabaho. Kasi nai-apply sa buhay nila. No, pwede nating matapos to nang walang pagbabago. Kaya ang 90% ng life class nito nangyayari outside the church. Kasi once a week, magme-meeting tayo dito, i-discuss natin for the whole week. Pero iba pa rin pag na-absorb nyo yun sa sarili nyo. Amen? And hindi po kami namimilit dito, no? Kasi we will not invest on someone na hindi willing change yung buhay nila. Kasi maraming tao na gusto magbago kaya lang walang nagga-guide. Kaya napakaswerte natin dito na may chance tayo para malinawan, magkaroon ng guide, may tao na tsaka libre to. Sa iba po, nagpapabayad sila. Pero dito, libre. Ang dahilan nila kasi
Minsan, pag nagbayad ka, feeling mo may halaga. Ngayon, feeling mo, dahil hindi ka nagbayad, walang masyadong halaga. Kaya yung iba po, iniin-ano nila may bayad, tapos ganun din naman ginagamit sa activity. Pero dito po, libre. Amen. Kaya willing ba tayo mag-commit? No? So, tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba? Amen. The greatest place kasi to invest is mag-invest tayo sa sarili natin. Mag-invest tayo sa future natin, sa destiny natin. Amen. So tapos na po tayo. No? 9 weeks to again. Ayan, same mukha, yung iba absent lang. No? Pero tayo po yung magkakasama dito. Tayo yung magkakaamuyan. No? Bawat meeting natin. 'Di ba? So marami tayong may mga activities na ginagawa. So masaya ang life class kung uunawain lang natin talaga. No, ako na transform yung pag-iisip ko dito sa life class nung binasa ko siya mabuti. And hanggang ngayon, binabasa ko siya, nasa day 15 ako kasi hindi ako nakapagbasa last week. Nasa day 15 na ako, parang may revelation pa rin na iba pa rin yung effect sa akin. No, binabasa ko po ulit siya, yung live class natin. 63 days lang po yun. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo for the last time, sabihin mo, see you sa graduation. Amen. Sabihin mo ulit, see you sa graduation. Yan. So tapos na po tayo. And bago po tayo merienda, ipapakilala po natin yung mga magiging teacher. Meron ba tayo dyan? May nakalimutan ba ako? Nasabihin, i-discuss. Ha? So, ano natin? Ayan, ang tanong, are you willing to commit? So, ito po, ayan yung mga teachers natin. Connect, conceive, ang payat ko pa dyan, no? And create, no? Ayan po yung makakatulong natin para ma-discuss. Connect. Alam nyo, ang isang creation, kailangan magkaroon muna ng connection. 'Di ba? Ang isang bata, ang isang human being, kayo, bago kayo nabuo, nagkaroon ng connection muna. Ngayon, nung nagkaroon ng connection, na-conceive ng 9 months. 'Di ba? Nung na-conceive ng 9 months, nagkaroon ng creation. Kaya kailangan po natin meron tayong connect part, conceive part, tsaka create part. So, nahahati po siya sa 3. Masaya po yan. May mga activities tayo na gagawin. And, mabilis lang yan. Mga 1 hour lang. Every Saturday. So, wala na po ba? Mami, wala na ba? Tatawagin yung mga teacher, ipapakilala. Malinaw po ba? Malinaw yung orientation natin. Amen, amen. Yan. So may pin-repair po yung mga natin, mga leaders natin dyan. Nagluto sila ng tuyo tsaka dilis. Tapos merong tinadtad na saging sa kakainin natin mamaya. Ipapakilala pa ba? Ayan. Sige, bago tayo po syempre kilala naman ng lahat yan. So let's close in prayer na lang. Inaanyayahan ko po lang bawat isa na tumayo po para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita na aming napakinggan. Lord, samahan niyo nga po kami sa journey namin na to. Panginoon, na bigyan namin ng halaga, bigyan namin ng oras. Panginoon, hindi po masayang yung mga oras na ilalaan namin sa pagbabasa, Lord God. Talagang matransform ang aming pag-iisip, Panginoon. Mabless kami at mabless ang mga tao na nasa paligid namin, Panginoon. Tulungan nyo kami, Holy Spirit, na maging effective ito. Kung hindi nyo kami tutulungan, Holy Spirit, hindi po magiging effective yung pagbabasa namin, yung pagbabago namin sa aming buhay. Hindi po magkakaroon ng class ang aming life, Lord God. At ipag-pray po natin ang bawat isa. Tulungan po natin ang bawat isa. Magtulungan po tayo. At Panginoon, sana po lahat po ng nandito hanggang matapos ang live class, hanggang sa makapag-encounter sila, maramdaman po nila kayo, Panginoon.
matransform ang kanilang mga buhay, Lord God. Masagot nila yung 5 question, Lord God, na binaba ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Lord God. Alam ko po, Panginoon, ano man yung aming inaalala, mga excuse, mga dami ng ginagawa namin, kayo po ang maglalaan ng oras. Dahil sabi niyo sa inyong salita, seek first your kingdom and your righteousness. At lahat po ng aming pangangailangan ay kayo ang magbibigay. Panginoon, inuuna po namin kayo at naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang gagawa ng paraan para matapos namin ito. Wala pong makakapigil na gawa ng kaaway para ma-encounter namin kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Yan, upo po muna tayo habang pine-prepare. Tapos may ipi-play po si Kuya Jik ulit. Panoorin po natin. Saglit yon about sa life class. Yan. Teka lang, Kuya. Wait. Life class, and we are excited just as you are. Ano nga ba ang life class? Hello there. Kumusta po kayo? Welcome to life class, and we are excited just as you are. Ano nga ba ang life class? Life class is a 9-week journey designed to meet these following purposes. Number 1, to establish principles and attitudes in life na kagaya ng kay Jesus. Number 2, to help us develop spiritual habits that will allow us to grow in faith.